Naranasan mo na ba maglaro ng tagu-taguan nung bata ka pa? Pero paano kung ang simpleng laro na yon ay mag-iwan sa'yo ng isang takot na hindi mo malilimutan? Hindi ko talaga makakalimutan ang pinaka nakakatakot na alaala noong bata pa ako. Hanggang ngayon, parang buhay pa rin sa isipan ko yung gabing iyon. Sa tuwing naalala ko, kinikilabutan pa rin ako at minsan napapanaginipan ko pa. Ako nga po pala si Jasmine at ito ang kwento ko. Noong bata pa ako, palipat-lipat kami ng tirahan. Hindi dahil sa trip lang namin, kundi dahil sa trabaho ni Papa. Isa kasi siyang supervisor sa isang malaking kumpanya at kadalasan, kailangan niyang malipat sa ibang city para sa bagong assignment. At bilang isang buong pamilya, sumasama kami. Ako, si Mama, at si Papa. Pangatlong lungsod na namin ito, ang Cabanatuan City. Tumira kami sa isang barangay na medyo tahimik, pero paghapon, nagiging buhay na buhay ang barangay namin. Mga bandang 3 PM pa lang, naglalabasan na yung mga bata. Naglalaro sila ng tagu-taguan, tumbang preso, luksong tinik, yung mga larong kinalakihan natin. Pero ako, hindi ko pa talaga kaya sumama noon. Bago lang kasi ako sa lugar at sobrang nahihiya pa ako. Kaya araw-araw nasa terrace lang ako ng bahay namin. Tahimik lang, pinapanood ko lang sila habang naglalaro sa labas. Yung feeling na gustong-gusto mong sumali pero hindi mo alam kung paano magsisimula. Sa gitna ng mga batang naglalaro, may isang batang babae akong laging napapansin. Tahimik lang siya, nasa ilalim ng puno at nanonood lang din na parang ako. Hindi siya pinapansin ng mga bata at hindi siya sinasali. Naawa din ako sa kanya kasi parehas kami ng nararanasan. Dumating yung araw na sobrang bored na talaga ako, kaya nilakasan ko na ang loob ko at sumali ako sa mga batang naglalaro. Nahiya pa ako nung una pero buti na lang pumayag sila agad at masaya naman nila akong sinali. Pagod ako nung araw na yun pero grabe, ang saya ko rin kasi sa wakas ang dami kong naging kaibigan. Hanggang sa isang araw, mga bandang 5 PM, sumama ako kay Mama para bumili ng hapunan. Wala si Papa noon at nasa trabaho pa siya. Pagka-uwi namin, may lumapit sa akin. Si Jericho, isa sa mga batang palagi kong nakikita naglalaro sa labas. Inaya niya akong sumali sa tagu-taguan. Sabi pa niya, "Tara Jasmine, sumali ka para mas marami tayo." So ayun, sumali ako. Si Jericho ang taya. Nagsimulang magbilang simula 1 hanggang 30. Tumakbo na ang lahat, nagsipagtago, pero ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya naghanap ako ng pwedeng pagtaguan hanggang sa nakita ko yung puno. Doon ako nagtago sa likod nito. Tahimik at nakakakaba pero nakaka-excite din. Mga 5 minuto na siguro akong nakatago at confident din ako na hindi ako basta-basta mahanap. Pero biglang may naramdaman akong kakaiba sa likod ko. Pagalingin ko, nandun siya. Yung batang babae sa ilalim ng puno. Yung hindi pinapansin ng mga bata. Sabi ko, "Kasali ka ba?" Umiti siya. Oo, sabi niya. "Halika, may mas magandang taguan ako." Hindi ko alam bakit pero sumunod ako sa kanya kahit alam ko na hindi siya kasali. Pero nagtiwala ako sa kanya kahit hindi ko siya kilala. Habang naglalakad kami sa damuhan, tinanong ko siya. "Ano nga pala ang pangalan mo?" Sumagot siya. "Ako si Joy, 11 years old." Tahimik lang kami habang naglalakad hanggang sa narating namin ng isang abandonadong bahay. May mga bintanang basag, pader na puro sulat at madamo ang loob, yung parang bahay sa horror movie. Nagtataka ako.
Bakit dito tayo magtatago? Sabi niya, Tara na, may taguan sa loob. Hindi tayo mahahanap dito. nagdalawang isip agad ako, pero narinig ko ang boses ni Jericho na papalapit na at naghahanap. Kaya pumasok ako. Pagpasok ko sa loob, nawala si Joy. Tinawag ko siya. Joy? Walang sagot. Sinubukan kong ikutin ng loob. Napakadilim at madumi. Nanginginig na ako pero tuloy pa rin ako sa paghahanap kay Joy. Hanggang bigla ko narinig ang boses niya. Jasmine, dito ka. Sinundan ko ang boses ni Joy. Nasa banyo siya, nakasilip sa pintuan. Sabi ko, Joy, tara na! Natatakot na ako! umiti siya. Tara dito, may ipapakita ako. Ayokong pumasok pero may kung anong humila sa akin papasok. Sa paglapit ko, naamoy ko agad ang mabahong amoy, masangsang na parang bulok. At pagpasok ko, sa silid na tinuturo niya, wala na si Joy. Pero hindi yun ang pinakakinagulat ko. Sa sulok ng kwarto, may bangkay. Isang katawan ng bata. Halos nabubulok na. May mga sugat at halos hindi mo na makilala ang muka. Tumakbo ako palabas. Umiiyak, sumisigaw. Hindi ko na inintindi si Joy. Basta takbo lang ako ng takbo at pauwi. Pagdating ko sa bahay, nandun si Jericho at ang ibang bata. Nag-aalala na sila. Lumapit si mama sa akin at niyakap ako. Magulgul ako habang sinasabi, May patay sa loob ng lumang bahay. Si Joy nandun, nag-iisa. nagulat si mama. Sino si Joy? At saan ka ba galing? Sabi ko, Yung batang laging nandun sa puno. Yung hindi nyo sinasama. pero si Jericho napakunot ang noo. Wala namang batang ganon, wala kaming kalarong Joy. Dumating si Papa at agad siyang nilapitan ni Mama para ikwento ang lahat ng nangyari. Tahimik lang si Papa habang nakikinig. Seryoso ang mukha niya, kaya't sabi niya siya na lang ang pupunta sa bahay para silipin. Ako naman, naiwan sa bahay kasama si Mama. Yung mga kalaro ko, nagsiuwian na rin at tahimik na ang paligid. Mga 10 minuto pa ang lumipas. Biglang bumalik si Papa. Halos pasigaw niyang sinabi, Totoo ang sinabi ni Jasmine. May katawan sa loob. agad na tinawagan nila ang mga tanod at pulis. Dumating sila sa lugar. Tinanong nila kung sino daw ba ang nagdala sa akin sa loob. Sabi ko, Si Joy po. pero walang naniniwala at ito ang nakakasindak. Nung sinuri ng mga pulis yung bangkay, nalaman na ito pala ay isang batang babae na matagal nang nawawala. 11 taong gulang na ito. Sabi pa nila, parang pinagsamantalahan daw siya tapos pinatay. At ang pangalan niya ay Joy. 15 araw na siyang nawawala. Ibig sabihin, ang Joy na kasama ko ay hindi tao. Hanggang ngayon, puro tanong pa din ang nasa isip ko. Hindi ko alam kung bakit niya ako dinala roon. Gusto niya bang ipahanap ang katawan niya o gusto niya akong isama? Pero ang pinaka nakakatakot, ako lang ang nakakakita sa kanya. Ako lang ang kinausap niya at ako lang ang pinansin niya. Ilang taon na rin ang lumipas at ngayon may asawa at anak na ako. Simula nung ikinuwento ko to sa asawa ko at pati na rin sa ibang tao, may mga naniniwala pero marami din nagsasabing gawa-gawa ko lang daw ang lahat. Pero isang bagay ang malinaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Joy.